Nagtanong sa akin yung isang kakilala kong hindi natin kapanalig, hindi natin kapananampalataya. Kayo mga Katoliko, bakit mahalaga sa inyo si Maria? Bakit mahalaga si Maria sa Iglesia Katolika? You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang pagsubaybay po sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Mga kapatid, marami tayong mga paksa, marami tayong dapat matutunan, marami tayong dapat nasuriin. At isa na po sa ating pananampalatayang Katoliko ay ang mahal na Birheng Maria, ang nanay ni Jesus. Nagtanong sa akin yung isang kakilala kong hindi natin kapanalig, hindi natin kapananampalataya. Kayo mga Katoliko, bakit mahalaga sa inyo si Maria? Bakit mahalaga si Maria sa Iglesia Katolika? Well, napakagandang tanong po yan. Tandaan po natin mga kapatid, ang debosyon po at ang kahalagahan ng mahal na Inang Maria sa loob ng Simbahang Katolika ay mayroon pong 5 pangunahing dahilan. Bibigay ko po sa inyo 5. Number 1, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Number 1, bakit mahalaga si Mama Mary? Number 1, ang Diyos ang pumili sa kanya. Period. What do you mean? Ang Diyos ang pumili sa kanya. Kung atin pong babasahin ng Lucas chapter 1 verse 26 to 35, ang ganda po ng kwento doon. Ang sabi ng Bible, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria at sinabi sa anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kaulugan ng ganung pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Mga kapatid, bakit mahalaga ang Birheng Maria sa loob ng Iglesia Katolika? Unang sagot, ang Diyos ang pumili sa kanya. Just imagine yung aking binasa, ang liwanag po eh. Mula sa Lucas 1:28-35, ang liwanag. Inutusan ng Diyos ang kanyang anghel na si Gabriel. Bumaba sa lupa, pumunta sa Nazaret, Galilea. Para ano? Para kausapin ng isang dalaga. Anong pangalan? Maria. Anong gagawin ni Maria? Tatanggapin niya ang mabuting balita na ang anak ng Diyos, ang kataas-taasan, ay kanyang ipagbubuntis. Pagka ganitong klase, my goodness, imposibleng hindi mo bigyan ng mataas na parangal yan. So mahalaga siya. Saan? Doon po sa tinatawag na plan of salvation ng Diyos. Kaya mahalaga si Maria sa Simbahang Katolika, tinatanggap natin ang buong lugod kasi ang Diyos ang pumili sa Kanya.
Ang Diyos among the women, ang Diyos ang nag-pick para sa babaeng ito na ang pangalan ay Maria. Ngayon, ano po ang importansya nito? Ano yung pinaka-significant dito sa aking pinaliliwanag na ito? 'Di ba? 5 dahilan. Number 1, bakit mahalaga si Maria? Ang Diyos ang pumili sa kanya. Sa Lucas 1:38, ang liwanag ng statement. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Pag tiningnan po natin ang Ebanghelyo ni Mateo chapter 1 verse 22 to 23, ang sabi po diyan, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Manganganak ang isang birhen, ang kanyang ipanganganak ay tatawaging Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Bakit kasama natin ang Diyos? Juan chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ano daw yung salita? Sa pasimula pa'y kasama na. Ano ang salita? At ang salita ay Diyos. John 1:1. Ngayon, ano itong salita na Diyos? Ang salita ay Diyos. John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So itong Emmanuel, sumasaati ng Diyos na ipinanganak ng birheng babae na si Maria, ay tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Sa pasimula pa'y kasama na ng Diyos. Ano itong tunay na Diyos na ito? Ang salita ng Diyos ay Diyos. Sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 11, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Di Diyos. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano ba kalikasan ko? Tao. Bakit? Kasi ang magulang ko tao. Si Jesus, ang kalikasan niya, taglay niya ay buong buo. Anong kalikasan? Kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang pangalan ay Jesus. At sa pangalang Jesus, ang lahat ay luluhod at magpupuri. Ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So nakita natin yung senaryo. Bakit mahalaga si Maria? Siya'y pinili ng Diyos. Ang Diyos ang unang pumili sa kanya. Nag-utos pa ng anghel, si Gabriel. Pangalawa, bakit mahalaga si Maria? Sa Iglesia Katolika, sumagot siya ng yes at marami ang nagbago. Ano yung nagbago? Ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa'y naroon na. Naging tao ang Diyos. Sa pagsagot ni Mariang yes, naging tao ang Diyos. Kaya nga sa Galatia chapter 4 verse 4, Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae na namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Nung sumagot si Maria kay Anghel Gabriel, yes! Tayong mga kaaway ng Diyos ay itinuring na mga anak ng Diyos. Kaya mahalaga si Maria sa Iglesia Katolika. Pag sinundan natin ang talatang ito ng Galatia 4:4 sa Roma chapter 5 verse 10, ang ating mababasa, dati
tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Nakita na natin? Bakit mahalaga si Maria sa Iglesia Katolika? Sa pagsagot niya ng yes, maraming nagbago. Ano ang number 1 nagbago? Ang Diyos ay naging tao at ang Diyos na naging tao ay naging dahilan upang tayong mga kaaway ng Diyos ay maging mga anak ng Diyos. O hindi mo ba gagawing mahalaga sa iyo ang babaeng ito? Ang problema sa mga ibang simbahan, disregarded si Mama Mary. Basta't Jesus lang kami. Jesus alone! Ba nakakalimutan ninyo, Galatia 4:4. Dahil sa kanyang yes kay Anghel Gabriel, naging tao ang Diyos at ang Diyos ay namatay sa krus. Pilipos chapter 2. At dahil dito, tayong mga kaaway ng Diyos, naging anak ng Diyos. Di mo ba bibigyan ng halaga yan? Ang babaeng iyan? Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, ang ating simbahan ay tunay na nagbibigay ng importansya sa Birheng Maria. Pangatlong dahilan, bakit mahalaga siya? Sa bundok ng Kalbaryo, ibinigay siya ni Jesus sa atin, sa sangkatauhan. Juan chapter 19 verse 26 to 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Mga kapatid, ito po yung tinatawag kong turnover ceremony. Ang ama ibinigay sa atin ang anak ibinigay sa atin ang kanyang ina upang maging ina natin. At si San Juan ang representative nating sangkatauhan. Kaya nga mula noon, pinatira ng alagad na ito ang ina ni Jesus sa kanyang sariling bahay. Ito ang nais mangyari ni Jesus sa atin na mga followers niya. Tanggapin natin ang nanay niya, patirahin natin ang nanay niya sa ating mga tahanan. Ano ang tahanan natin? Ang ating katawan, ang ating isip, ang ating puso. No? Sabi nga po ng Exodus chapter 20 verse 12, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Igalang niyo ang inyong ama at ina. Kaya nang ang Panginoon ay nasa krus, ibinigay niya ang kanyang ina sa atin. Igalang natin ang kanyang ina na ating ina. At ito rin po ang turo ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 6 verse 1 hanggang 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kaya ano ang pangako sa atin ng Diyos? Kaligtasan. Pag minahal natin ang kanyang ina, si Maria, tinitiyak ko sa inyo, makakamit natin ang kaligtasan. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church number 964, ang tungkuling ginaganap ni Maria kaugnay ng iglesia ay hindi mahihiwalay sa kanyang pakikisa kay Kristo na siyang batayan nito. Ang pagkakaisang ito ng ina sa kanyang anak sa gawain ng pagtubos ay nakikita mula pa sa kalinis-linisang paglilihi kay Kristo hanggang sa kanyang kamatayan. Nakikita ito lalo na sa oras ng kanyang paghihirap. Bakit mahalaga sa atin ang mahal na Inang Maria? Sa loob ng Iglesia Katolika, ang Diyos ang pumili sa kanya, sumagot siya ng yes na bago ang lahat, dati kaaway tayo ng Diyos, ngayon tayo ay anak na ng Diyos. Pangatlo, tayo ay binigay sa atin ni Jesus ang kanyang sariling nanay. Ikaapat, namagitan si Mama Mary sa atin dun sa Wedding at the Cana, chapter 2, verse 1 to 11. Pag may problema tayo, takbo tayo sa nanay. At ang nanay ang mag-aakay sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus. To Jesus through Mary. Kaya nga po sa Catechism of the Catholic Church, number 969, ang mahal na Inang Maria ay tinuturing na ating tagapagtanggol, tagapag-ampon, tagasaklolo, tagapamagitan. At sa huling bahagi, ang mahal na Inang Maria ay mahalaga sa atin sapagkat siya ang perpektong modelo para sa isang tagasunod ni Kristo, sa isang Kristiyano. Sabi niya sa Luke 1:38, "Be it done unto me according to thy word." Si Mama Mary ay buong pusong tumanggap
sa Annunciation, sa mabuting balita. Sumunod siya, walang pag-aalinlangan. Isa siyang modelo. Sa Catechism of the Catholic Church, number 967, dahil sa kanyang lubusang pagsunod sa kalooban ng Ama, sa gawaing pagtubos sa kanyang anak, sa ganyak ng Espiritu Santo, ang Birheng Maria ay tinuturing ng simbahan na isang huwaran ng pananampalataya at ng pag-ibig. Kaya siya ay kaanib na katangi-tangi sa Iglesia Katolika. Mga minamahal kong taga-subaybay, mga kapatid, mahalaga si Maria para sa atin sapagkat siya ang ating daan patungo kay Jesus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama at pagsubaybay sa mga programa nating Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Sa mga nanonood, pwede nyo po itong i-share at ipadala sa inyong mga kaibigan. Muli, maraming salamat po. Ako po si Brother Marco C. Evangelista na nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.